Okay na po yung aking audio? Narinig ko na maayos. Amen Amen po. po, malinaw po. Amen. Ayan. So praise God po no, sa mga testimony. So God is faithful sa kanyang mga pangako at tayong mga anak niya, no, ang kanyang sasamahan palagi para makatulong sa ating mga kapatid sa panalangin at deklarasyon ng kanyang salita. Ayan. So praise God. And muli, Father God, we commit itong gawain ito, Lord God, sa iyong kadakilaan, Panginoon. Tinataas namin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo sa gawain ito at aming ina-acknowledge ang banal na Espiritu na aming tagapagturo, nakabibigay sa amin ng understanding, revelation, knowledge and wisdom, Lord God, sa mga salita, Lord God, na aming pag-aaralan, bibigkasin ngayong gabi, Panginoon. Salamat po, Panginoon. In the mighty name of Jesus, sinasaway ko ang anumang destruction na gawa ng Diablo. In the mighty name of Jesus Christ, I speak shalom sa bawat isa. In Jesus Christ's name. Hallelujah. Amen. Amen. Okay. So, ating pong topic ngayong gabi is about faith. Nakita ko yung mga, narinig ko yung mga inyong mga testimony about sa pananampalataya. So, faith beginning to end. Pananampalataya sa simula hanggang wakas. Yun po yung ating pananampalataya. Sabi po sa Hebrews chapter 12, verse 2. Hebrews 12, verse 2. Having our eyes fixed on Jesus. Nakapako. Nakadikit ng matindi. Nakatuon lang sa Panginoon. Having our eyes fixed on Jesus, the guide and end of our faith. Hindi pwedeng sa lakad nating mga Kristiyano is hindi natin kasama palagi si Jesus Christ. Oras-oras, segundo, minuto, araw-araw, isang linggo, sa loob ng isang linggo, sa isang buwan, isang taon, 365 days. Lumakad tayong kasama ang Panginoon. Dahil siya yung ating gabay ng ating pananampalataya. Sabi po dito, tutuloy natin, who went through the pains of the cross, not caring for the shame, because of the joy which was before him, and who has now taken his place at the right hand of God's seat of power. Amen. So, nang marinig natin, narinig po natin, nalaman natin about what God did for us through the Lord Jesus Christ. Ano po ba ginawa natin? We receive, we believe, Him by faith. Di ba? Tinanggap natin siya, naniwala tayo sa pamagitan ng pananampalataya. So, faith is what makes real doon sa mga inaasahan natin. So, ang faith is a proof of what we cannot see. Tama po kasi hindi naman natin nakita na nasugatan, nabugbog o napako sa krus si Jesus Christ eh. Hindi natin siya nakitang namatay at muling nabuhay. Pero we believe na nangyari ito dahil sa salita ng Diyos. We believe na tayo ay saved. We believe na tayo ay healed by His wounds. Kahit hindi natin nakita. That's faith. Faith is a proof of what we cannot see. Na hindi, yun nga, isa doon yung nangyari sa Panginoong Jesucristo. So, ang isang Kristiyano nagsimula sa pananampalataya. Sa pananampalataya, siyempre, kailangan mo makinig. Hindi lang dapat makinig, dapat din sumunod. Sabi sa 2 Corinthians 5:7, for we walk by faith, not by sight. Kailangan nating lumakad sa pananampalataya. Sa mundong ito po, sa pamamagitan ng pananampalataya, ang isang Kristiyano ay matatapos ang kanyang buhay. Hindi po pwedeng sa kalagitnaan parang titigil ka na. Kung nung malapit ka na, parang titigil ka na. Mula simula hanggang katapusan ng ating buhay dito sa mundo,
mananatili tayo sa ating pananampalataya. 2 Corinthians 4:13. But having the same spirit of faith, as it is said in the writings, the words of my mouth came from the faith in my heart. In the same way, our words are the outcome of our faith. Ang pananampalataya ay spiritual. Faith is spiritual. John 6:63, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, the words that I have spoken to you are spirit. Kagaptong po nun ay buhay. John 4:24, God is spirit. So, magaling ang pananampalataya. Galing sa Diyos. So, ang saitang binitawan lahat ng Panginoon, Jesus, at mga man of God, no, ay spirit. Amen. Sa mundong ito, physical, itong mundong ito, no, nakikita natin. So, meron tayong 5 senses. Meron tayong 5 senses. Ano po ba yung 5 senses natin? Sight, taste, touch, hearing, and smell. So, ano po ginagawa nila? Ang ginagawa nila is, kino-collect nila information about something dito sa mundong ito na nag-exist. So, nakikita natin, nararamdaman natin, nalalasahan, masabi natin na totoo. Kasi, merong evidence, nakikita natin na sa physical. No? Kung meron kayong nakikitang physical dyan, object dyan sa bahay ninyo, nag-i-exist siya kasi nakikita natin physically. So, yung mga nakikita natin sa mundong ito, and parang kina-calculate, ina-analyze ng isipan natin, and then dahil sa nakita ng mata, nahawakan, and then sasabihin nila, tunay yan, totoo yan, kasi nakikita mo kasi nararamdaman mo. So in the realm of the spirit po, o sa spirit world, hindi po gumagana ang ating 5 physical senses para mapaniwalaan natin ang lahat ng sinasabi o mga ginawa ng Diyos para sa atin. Kasi kung gumagana yan, nung sinabi ng salita ng Diyos na magaling ka na, hindi nagre-react yung katawan mo, yung sense of touch mo, hindi pa. Kasi may nararamdaman ka pa So, kung sinabi ng salita ng Diyos na pinagpala ka na, ang sabi ng mata, dahil walang nakikitang laman sa rep, walang mga groceries, walang makain, hindi ka pa pinagpala. Hindi ba sabi na pinagpala na dahil wala namang makita? So, need ng evidence para mapaniwalaan. Kung sinabi ng salita ng Diyos, ikaw ay ligtas na. Ikaw ay pinagaling na, pinalaya, pinagpala pa. At ang gusto ng Panginoon ay buhay at buhay na masagana. So kapag pinairal po natin ang ating 5 senses, makikita mo, mararamdaman mo, ay parang hindi naman tunay. Kaya nga po kapag may mga nagsasalita sa harapan ng mga pastor leaders sa online man o sa mang platform about kay God, kapag sinabi, pinagpala ka na. Yung may magandang trabaho, yung may malaking kita, magandang bahay, maraming sasakyan, ang sigaw, Amen! Ang lakas ng Amen. Yung mga wala po at lumalakad sa paningin, ano lang sisigaw? Kulang Kasi ginagamit yung paningin. May narinig po kayo sumigaw, pinagaling ka na. Yung isang tao na malusog ang katawan, maraming iniinom na vitamins, masigla. Amen! Ang lakas. Yung masama ang pakiramdam, may maintenance, merong ginagamot sa katawan, hindi makasigaw ng amen, lang kasi may nararamdaman. Bakit? Kasi ginagamit ang paningin. Faith is hindi mo naman nakikita pero alam mong nag-e-exist.
alam mo nung totoo. No, ang pananampalataya po is like a senses na nagsasabi sa iyo nang mabasa mo lahat ng ginawa ng Diyos, ginawa ni Jesus Christ, ang kanyang mga pangako ay totoo kahit di natin nakikita o nararanasan. Amen mga kapatid. Sino makakasigaw ng amen ngayon sa inyo? Diyan habang binabasa natin at pinag-aaral natin ang pananampalataya. Oh, bakit po natin ito binibigyan diin? Kasi gusto po natin ito maintindihan ang pananampalataya. Kasi po sa mundong ito, tayong mga mananampalataya, nabubuhay tayo sa pananampalataya sa simula hanggang wakas ng ating buhay. Romans 1 verse 17, ang sabi po, the good news shows how God makes people right with Himself. God's way of making people right begins and ends with faith. As the scripture says, the one who is right with God by faith will live forever. Amen. Bakit po natin ito binibigyan diin? Dahil ang pananampalataya natin ay kalugod-lugod sa Diyos. Ang pananampalataya, ang paraan para dumaloy sa atin ang lahat ng pangako ng ating tunay na Diyos. Amen. Hebrews 11 verse 6. No one can please God without faith. For whoever comes to God must have faith that God exists and rewards those who seek Him. Ay mga kapatid, hindi po natin sinasabi na nang tayo ay nanampalataya at tayo ay nag-decide na sumunod sa Panginoong Jesus ay okay na. Ang dali lang pala eh. Maniniwala lang ako, magde-declare lang ako, okay na ang buhay. Hindi po eh. Hindi okay na, hindi po smooth na ang buhay eh. Kasi hindi naman talaga sa mundong ito. Sa mga nakakaranas, lalo na yung mga nagsisik talaga kay God. May mga struggle talaga yan. May character development talaga yan eh. Meron talagang tinitest sa atin. Kaya lang, ang sabi ni Jesus Christ sa John 16:33 is, I have told you, sabi niya, I have told you this so that through me, you may have peace. In the world you will have trouble, but be courageous, I have overcome the world. So hindi po pinangako na walang trouble, walang problem, walang temptation sa mundong ito. Pero ang pinangako, sa gitna niyan, meron kang kapayapaan. Amen? Yun po ang sinabi ng Panginoon. Meron tayong trouble, meron tayong persecution, meron tayong problem, temptation, testing, pero ang pangako ng Panginoon, meron kang kapayapaan. Meron tayong kapayapaan. At kung meron kang kapayapaan, ma-overcome mo yung sitwasyon mo. Sigurado yan. Dahil nagtiwala at nanampalataya ka sa salita ng Diyos. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan, sabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad, sa ating mga Kristiyano, sa tayong mga believers. Ang napagtagumpayan po ng Panginoong Hesukristo ay mapagtatagumpayan ng lahat ng nananampalataya sa Kanya sa simula hanggang wakas. Amen? So dadako po tayo sa story about sa Old Testament po, na story about sa mga Israelita paglabas nila sa Egypt. May malaking kaalaman tayong matututunan dito pagdating sa pananampalataya. At ito po ay yung inutusan ni Father God, si Moises, para ilabas ang mga Israelita. Diba, ginamit sinamahan ng Panginoon,
ni Father God, si Moises, para ilabas ang kanyang bayan. Sa Exodus 12:37, may gusto po ako ditong i-note ninyo, no? I-note niyo yung mga bilang na babanggitin ko dito. And observe niyo kung paano sila lumakad, yung mga tao. Kasi may malaki tayo. Alam ko, si God, si Holy Spirit ngayon, meron siyang ipapaliwanag sa atin. Meron siyang ipapakita sa atin about dito sa kanilang lakad pagdating sa pananampalataya kasama ang Panginoon. Sa Exodus 12:37 hanggang 38, ang sabi po dito, at ang angkan ni Israel ay naglakbay mula sa Rameses hanggang sa Sukot na may 600,000 lalaki na naglakad bukod pa ang mga bata. Sa verse 38, ang isang karamihang sama-sama ang sumamparin naman magkasabay nila at mga kawan at mga kabakahan na napakaraming hayop. No, 600,000 lalaki pa lang yon. 600,000. So marami na po, no? Galing sa Egypt. 600,000. Meron pang mga bata at meron pang karamihang sama-sama. Ayon po sa mga scholar, no? Estimated po na population ng Israelites sa lubas sa Egypt is nasa 2 to 3 million. Ang dami. No? Nasa 2 to 3 million. Sabihin natin 3 million. O nasa 3 million ang lumabas, no, doon sa Egypt. And umalis sa Egypt. At pag alis sila, meron silang pupuntahan. Ang pupuntahan po nila is yung promised land, sa land of Canaan. So nang iligtas sila ng Diyos sa Egypt, kay Pharaoh, meron po silang destination. Amen. Doon sa promised land, na pangako ni God sa kanilang mga ninuno. Kagaya po natin. Nung nilabas tayo ni God sa sanlibutan ito, meron tayong destination. O meron tayong pupuntahan. O, yun yung pangako sa atin ng Panginoong Jesucristo. Sabi nga, Jesus is the way, the Father is our destination. So dito po sa story na to, sa Exodus chapter 6 verse 3, ang sabi ni God, I appeared to Abraham, Isaac, and Jacob. They called me God all-powerful. They did not know my name, the Lord. I made an agreement with them. I promised to give them the land of Canaan. So, I promised, tangako ang Panginoon. Ibibigay sa inyo itong land of Canaan. They live in that land, but it was not their own. Now I have heard, their painful cries. I know that they are slaves in Egypt, and I remember my agreement. Amen. So alam po ng mga Israelita kung saan sila pupunta. At hindi lang po nila alam. Alam nila kung ano yung naroroon. Kasi pwede mo visualize yung sinabi ng Panginoon eh. No? Inilarawan ng Panginoon Diyos, ni Father God, kung ano yung nandun sa land of Canaan. Sabi po sa Exodus 3:8, and I have come down to deliver them out of the hand of the Egyptians and to bring them out of the land to a good and broad land, a land flowing with milk and honey. So, yung lupain na yon ng Canaan is mayaman, masagana. Oh. So narinig, nalaman nila ang kalooban ng Diyos paanong paraan sa kanyang salita. Sinabi pa lang ng Panginoon yon, hindi pa naman nila napupuntahan eh. Papunta pa lang sila. Pero sabi ng Panginoon, ito yung promised land. Ito yung meron doon. So excited yan, no? Masaya sila, nice. Natapos yung paghihirap natin sa Egypt. Ito yung pangako ng Diyos sa pupuntahan natin. So kung kaya natin na may pangako ang Panginoon Diyos sa atin, and magkaroon tayo ng kagalakan kapag narinig natin yung pangako ni God, ang Diyos ay tapat sa kanyang mga salita. Oh, nalaman nila ang kalooban ng Diyos dahil sa kanyang salita, pero hindi lang dapat narinig o nalaman. So, ang dapat po nilang gawin noong time na yon ay sumunod. Sumunod naman po sila. Pero kung susunod, hindi po dapat sa umpisa lang.
Kung susunod, hindi po dapat sa kalagitnaan lang. Kung susunod, dapat hanggang marating at makamtan mo ang pangako ng Diyos. Amen, mga kapatid. Walang bibitaw po sa pangako ng Diyos. Nakalayaan, kagalingan, kasaganaan. Walang bibitaw sa atin. Alam niyo po mga kapatid, nakakalungkot kasi sa generation ni Moises, sa henerasyon po ni Moises, ang mga Israelite na umalis sa Egypt muli ay 3 million. Pero sa 3 million, 2 lang po ang nakapasok. Bakit po? Panay reklamo. Di ba? Naiinip. Impatient. Hindi nagtiwala sa Diyos. Samantalang si Joshua and Caleb, mula umpisa na natiling faithful kay God. Alam natin na 40 years po naglakbay ang mga Israelita mula Egypt to Canaan. Doon po papunta sa Promised Land. Habang naglalakbay sila, nung malapit na sila, pinahinto sila ni Moises. Ang sabi ni Moises, mag-atas ka, pumili ka sa 12 angkan para maniktik doon sa lugar. Doon sa 12, kasama po doon si Joshua and Caleb. So nagpunta po sila, nakabalik po sila doon ng ilang araw. Kaya po ilang araw nila nung pagbalik nila. Sabi sa Numbers 13:25, at the end of 40 days, they all returned from exploring the land. Imagine mga kapatid, from 40 years na paglalakbay, 40 days na lang, nandun ka na sa Promised Land. Patapos na po yung paglalakbay. Sa 40 years, 40 days na lang nalakari na natitira. Ang layo, 250 miles. 400 kilometers na lang yon. Ano po nangyari? Nawalan pa ng pasensya. Nawala pa ang tiwala sa Diyos. Nagreklamo pa. Puro na lang reklamo. Diba? Alam naman natin yung story. Ang babalikan po natin. Yung 10 nakakita ng lugar, nag-report ng negatibo. Yung 2 nakakita, nag-report ng positibo. Bakit? Kasi ang nakatingin sila, nakafix yung kanilang mga mata sa sinabi ng Diyos. Yung 10 lumingon sa iba. Kaya huwag kang lilingon kapag may pangako ang Diyos sa'yo, huwag mo intindihin na sa paligid mo. Mag-focus ka lang, ipako mo yung iyong paningin, ang iyong puso, ang iyong isipan sa pangako ng Diyos para hindi ka mag-sway-sway. Diba? Ay mga kapatid, maaari kasing next year, next month, next week, o ngayong gabing ito ang sagot ng mga panalangin natin. Bumigay pa tayo. Konti na lang sana, nag-back to zero pa. Amen? So walang hihinto. Kung gusto natin magpahinga, hindi pa rin pwede kasi ang kapahingahan natin ang salita ng Diyos, ang Panginoon. Amen. Alam niyo po mga kapatid, 11 days lang dapat nalakbayin yun . Pero humaba rin . Diba? 40 years inabot, pero 11 days lang talaga nalakbayin. Sa Deuteronomy 1 verse 2, ang sabi po dito, the trip from Mount Horeb through the mountains of Seir to Kadesh Barnea takes only 11 days. So yung Kadesh Barnea po, southern border ng Canaan. Sa Deuteronomy 1:3, but it was 40 years from the time the Israelites left Egypt until the time they came to this place. Bakit po? Dahil po sa katigasan ulit ng ulo, kawalan ng tiwala sa Diyos, humaba ang journey sa Promised Land. At ang nakakalungkot po, mga kapatid, habang nasa journey po sila, marami ang namatay. 40 years . So, daming namatay. Ano mga kapatid? Hindi naman po namatay, not because walang pagkain. Every day, may manang lumalaglak galing sa langit. Fresh araw-araw. Amen? Physical. Sa atin ngayon, ano yan ? Word of God. Araw-araw, palagi merong salita na kinakain tayo na bagong revelation, bagong understanding, binibigay sa atin ng Panginoong Jesus, ng Holy Spirit.
Hindi naman po namatay dahil walang pagkain. Hindi naman namatay dahil walang inumin eh. Hindi naman namatay dahil walang shelter o walang protection. May pillar of clouds and may pillar of fire. Namatay po, kundi dahil sa kawalan at kakulangan ng pananampalataya sa Diyos. Amen. Hallelujah. So, gaano na po katagal yung pinagdadaanan ng bawat isa sa atin ngayon? Kung may pinagdadaanan tayo ngayon, ano yung pinagdadaanan mo ngayon? Gaano na katagal yan? Weeks na ba? Months na ba? Years na ba? It's time para tanungin natin yung sarili natin. Ba kaya umahaba yan, yung situation natin is dahil kulang tayo sa pananampalataya. We are lacking ng Word of God. We don't have time sa Word of God. Alam mo, kapatid, I'm not against sa atong ginagawa natin. Online, mas maganda po ito. Mabuti po ito. Don't get me wrong po. Pero kung wala tayong personal relationship sa Bible, kung tinuturing natin ang Biblia na bagay lang, kapatid, nakakalungkot po yun. Nakakalungkot po. Basta ako man, di ko na nabing po, pastor, di ko Amen. na. Sir Kailangan po James. natin dinggin, sumunod sa salita ng Diyos ng walang pagrereklamo. Susunod tayo na may kasiyahan sa bawat salita ng Diyos. Amen? Hallelujah. Balik po tayo sa ating text. Sa Hebrews 12 verse 2. Ulitin po natin to. Babasahin ko po ulit. Having our eyes fixed on Jesus, the guide and end of our faith, who went through the pains of the cross, not caring for the shame, because of the joy which was before him, and who has now taken his place at the right hand of God's seat of power. Amen. So, Panginoong Jesus, meron din po siyang natanggap na pangako galing kay God the Father. Pero, yung pangakong yon not intended para sa Kanya, kundi po para sa atin. Amen. Now, Jesus Christ endures all the pains. Sabi dito, yung shame. Dinaanan niya yung pain do sa cross. Jesus Christ endures all the pains, all the rejection, shame, betrayal, judgment, death, para po sa pangako ng Diyos para sa atin. Amen. Nakikita niya after niyang gawin na sinabi ni God, sinabi niya sa kanyang ama, Ama, ang kalooban ng mangyari. Nakikita niya, siya po ay willing, siya po ay nagagalak na sundin ang kalooban ng Ama, ibigay ang kanyang katawan, sugatan ng kanyang katawan, ibigay ang kanyang kaluluwa para sa atin. Nakikita niya yung kaligtasan, kalayaan, kagalingan sa atin. Amen? Kung sa mga Israelites may pangako ang Diyos at tinupad ito ng Diyos, at natupad lang ito sa mga taong nananampalataya mula simula hanggang wakas, kung si Jesus Christ po ay mayroong pinangahawakan na mga pangako ng Diyos para sa atin at di para sa Kanya, at tinupad ng Diyos, natupad po yun dahil napagtagumpayan niya lahat. Pinagdaanan niya po mula umpisa sa pamamagitan ng pananampalataya hanggang wakas sa plano at mga pangako ng Diyos. Tapat po ang Diyos. Amen? Dapat mayroon po tayo pinangahawakan mga pangako ng Diyos. No? Ang dami pong pangako ni God. Hindi po pwedeng John 3:16 lang palagi. No? Hindi po pwedeng meron kang karamdaman, sinasabi mo, for God so loved the world. Hindi po. No, kailangan 1 Peter 2:24, no? By His stripes we are healed. Pangako ng Diyos yun. No? Anumang kapighatian po na i-endorse natin, kapag nakapako o nakapix na ang ating puso at isipan kay Jesus Christ.
sa pangako sa atin ng Diyos hanggang wakas. Amen. Hebrews 10:23. Sabi po dito, we must continue. No? Sabi po dito, we must continue to hold firmly to our declaration of faith. Sabi po ng Word of God, continue, tuloy-tuloy ang paghawak, matibay, kung ano yung dineclare mo sa buhay mo, continue mong i-declare araw-araw. Hindi pwedeng merong, ay okay naman yung katawan ko eh. So hindi na ako magde-declare ng Word of God. Ay meron kaming extra money, kami ngayon, hindi na ako magde-declare ng abundant life. Ang sabi pa ng Word of God, we must continue to hold firmly to our declaration of faith. Oh, I declare I am saved, I am blessed, I am healed and delivered. Ano mga kapatid? Every time na binabanggit mo sa sarili mo ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay, nagke-create ka ng malaking wall laban sa dyablo. Hindi kanya magagalaw. Kasi pagpunta pa lang niya sa iyo, nakabakod na yung salita ng Diyos. Paano kanya bibigyan ng sakit kung dinedeclare mo that I am healed by the wounds of Jesus Christ? Diba, paano kanya bibigyan ng sakit? Pagkita pa lang niya, nakabakod na. Diba? Bakod na apoy. Diba? Sabi doon, si Job. May hedge of protection. Binakura ng Diyos. Oh? So tayo, may bakod din tayo. Ang salita ng Diyos. So, we will continue to declare kung ano yung sinasabi ng Diyos sa buhay ko. Hindi po pwedeng okay na, easy-easy eh. Hindi tayo pwedeng maging easy-easy. Kailangan palaging lumalabas sa ating bibig ang salita ng Diyos. Meron kaming usapan. Meron kami na parang kwento-kwentuhan lang kami ng Holy Spirit. Ngayon, may in-impress po ang Holy Spirit. Di ba po, actor and actresses po, no, binibigyan niya ng script. Tapos, memorize nila yon. Kailangan mapamilyar sila sa mga script nila. Kasi yun yung magiging sila. Yung magiging character nila. Yung script na binigay sa kanila. And then, impress ng Holy Spirit, meron din tayong script sa mundong ito. At yun yung scripture. Kung gusto mong makilala kung sino ka talaga, nasa scripture, nasa kasulatan. So yun yung script ng isang Christian. Yung salita ng Diyos, yung bawat kasulatan. Sinasabi diyan kung sino tayo sa Panginoong Jesus. Amen. So we will declare kung sino tayo, kung ano yung sinasabi ng Biblia sa atin. And we will reject any words na hindi naman sinasabi ng salita ng Diyos sa atin. Hindi natin tatanggapin. No? Wag po tayong umiyak umaawa sa nangyayari sa atin. Kailangan mo ipaglaban kung ano yung binigay sa iyo ng Diyos. Kasi ang sabi sa John 10:10, the thief comes to steal, kill, and destroy. So wag natin sisihin ang dyablo kasi gawain niya talaga yan eh. Yung gawain natin ang gawin natin talaga na mag-declare at sabihin palagi ang salita ng Diyos at kung sino tayo sa Panginoong Jesucristo. Amen? Sabi po dito, tuloy natin, Hebrews 10:23, the one who made the promise is faithful. Yun po yung pinaka-importante. Ano po, nung ako'y bago-bago pang pastor, marami akong pangako sa Diyos. Ang dami ko pong pinangako sa Panginoon. Lord, gagawin ko to. Lord, ito gusto kong mangyari. Gagawin ko to para sa iyo, Lord. Palagi akong magsisimba, hindi ako malilate, hindi ako absent. Taos puso ako magbibigay, Lord. Lahat ng magbibigay ako, Lord. Nangyari. Nagkaroon ng kagapitan.
na-compromise sa church dahil mayroong mga events. Hindi ko nagawa. Hindi ngayon, sobrang nagsiself-pity ako. Lord, ang sama ako na. Lord, di ko nagawa yung mga pangako ko sa'yo, patawarin mo ako. Ano nangyayari sa akin? Ano yung sabi sa akin ng Lord? Isang malakas na sinabi niya sa akin na hindi ko makakalimutan. Huwag mong panghawakan ang pangako mo sa akin. Ang panghawakan mo, yung pangako ko sa iyo. Amen? So, kumilos tayo, gawin natin, mga kapatid. Hindi natin kailangan mangako kay God. Alam natin, hindi natin magagawa yan, mga kapatid. Ang panghawakan natin, hayaan natin dumaloy sa atin ang biyaya ng Diyos. At sa biyaya ng Diyos, magagawa natin ang kanyang kalooban. Amen, mga kapatid? Last verse po natin, 2 Corinthians 1:20. The yes to all of God's promises is in Christ. Amen. The yes to all of God's promises is in Christ. And that is why we say Amen. Through Christ to the glory of God. Amen? So napakasarap po sumigaw ng Amen. No, sa tuwing marinig natin, ito ang ginawa ng Panginoong Jesucristo, ito yung birabarashik, karasan dalawa, ito yung ginawa ng Diyos sa atin. Amen. Lord, so be it. Lord, I claim it, I receive it, Lord. Mangyari po sa akin ito. Amen. Mga kapatid, iba-iba tayo ng pinagdadaanan. Iba-iba yung kalagayan natin sa buhay. Pero dapat walang makahadlang sa atin sa pagsasalita ng Amen. So be it sa lahat ng pangako ng Diyos kung tayo ay nananampalataya. May karamdaman ka man o wala, salat ka man ngayon o pinagpala o may konting extra o meron kang pinangahawakan, no? May trabaho ka, maganda. More on sa mga, sabi natin, wala pa ngayon. Hindi po hadlang yung sitwasyon mo para sumigaw ka ng malakas na amen sa pangako ng Diyos. Dahil kapag inangkin mo ang pangako ng Diyos, kung yung katabi mo ay pinagpala ng Diyos, ikaw na ang susunod. Dahil katabi ka nung dinalaw ng Panginoon sa kanyang mga salita. Amen? Hallelujah. So sa ating mga kapatid, ngayong gabi narito at yung mga wala, in the mighty name of the Lord Jesus Christ, Lord God, thank you God, unang-una Panginoon sa iyong ginawa para sa amin, sa Panginoong Jesucristo at sa banal na Espiritu na siyang kasama namin ngayon. Kulang po Panginoon ang salita na aming bibitawan para madakila ka namin ng gusto. Pero Panginoon, tulungan mo po kami gamitin, kumilos sa gawa, lumakad Lord God sa Espiritu at katotohanan para po maging pagpapala kami sa bawat isa sa mga tao na nangangailangan pa ng kaligtasan, kagalingan, Lord God. Panginoong Jesus, tinataas po namin ang iyong salita higit sa aming pangalan. Ang iyong pangalan higit sa aming katayuan sa buhay, sa aming anumang posisyon, Panginoon. We are nothing, Panginoon, kung wala ka sa amin. Kung hindi kami nakaugpong sa iyo, Panginoon, hindi kami magbubunga. Kaya Panginoon, maraming salamat po in the mighty name of Jesus Christ. And I declare healing in the mighty name of Jesus Christ. 1 Peter 2:24, by His wounds, we are healed in Jesus' name. Lord, I declare healing sa bawat isa na kailangan ng kagalingan in Jesus' name. Ako ay nag-declare ng Espiritu at buhay na dumaloy sa mga katawan naming lahat in Jesus' name. Kalakasan at pabor in Jesus' name. Jehovah Jireh in Jesus' name. God will provide for us in Jesus' name. Salamat po Father God sa pagkakataong ito at tinataas ko po Panginoon, binabalik sa iyo ang kapurihan at kadakilaan, kalwalatian sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen.